Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Nagtulong-tulong na nga ang mga ito na hanapin itong si Moira at naghihiwalay at magkasama itong si Lynette at itong si Doc Lindon at itong si Annalyn at itong si RJ. At hindi naman sumama itong si Zoe dahil masama daw di umano ang kanyang pakiramdam. At dito nga na tinawagan ni Carlos Benitez itong si Zoe na wala na daw ang kanyang ina doon sa Nagoya o doon sa Mount Fuji dahil nandyan na raw sa Nagoya Hotel. At dito naman na kinakabahan nito si Zoe dahil nandun din sila sa Nagoya Hotel kung saan ay nag-check-in sila doon. At dito nga na sinabi ni Carlos na hintayin na lamang ang tawag ni Moira. At dito rin, maya-maya may tumawag kay Zoe at ito na nga ang kanyang ina. At ibinalita na napakaganda daw dito sa Japan at nagulat ito si Moira nang sabihin ni Zoe na nandito din siya sa Japan upang hanapin daw siya. At dito naman na nagsabi itong si Moira na magte-text daw siya upang makipagkita dito kay Zoe nang sa ganon ay makausap niya ang kanyang anak. At dito naman na nagpatawag itong si RJ na mga kababayan at humingi nga ng tulong upang matulungan sila sa paghahanap nga dito ni Moira. Dahil hindi nga nila nakita doon sa Mount Fuji itong si Moira. At dito nga na nagpaalam itong si Zoe na mag-restroom dahil nag-chat na nga sa kanya itong si Moira na sa may fountain nga daw siya. At maya-maya naman ay dumating din itong si Annalyn at hinanap si Zoe at tinuro naman ni RJ na nandun daw nag-restroom. At nang sinundan nga ni Annalyn ay napansin ni Annalyn na may kausap na isang babae itong si Zoe. Nakala ni Annalyn na baka si Moira daw ito. At dito naman na sinubukang mag-deny dito ni Zoe. At hanggang sa hindi nga nila ito na pansin nitong si Moira. Samantala, tinatawagan naman ni Moira itong kanyang umayos na mga papeles na madaliin. At hihintayin niya itong passport daw di umano ni Zoe. Dahil hindi papayag si Moira na hindi daw niya maisama sa pagdakas itong kanyang anak na si Zoe. At gawin daw ang lahat. Subalit nagpukuminit naman ito si Zoe na hindi talaga sasama kay Moira dahil hindi niya kayang iwanan ang buhay niya doon sa Pilipinas at ang kanyang trabaho bilang doktor. At ito namang si Giselle nagtungo naman sa presinto upang kausapin ito si Dax at tanungin na kung bakit nasa Japan ito si Moira at tinanggi naman ni Dax na wala daw siyang alam doon. At ang natuklasan nga dito ni Giselle na inamin dito ni Dax na itong si Moira ang nag-utos nito kay Dax na pasubin nga itong bahay ni Doc Carlos at saktan itong si Lynette at nagulat itong si Giselle sa kanyang nalaman at pumunta siya ng Eastridge upang kausapin itong si Chang Susan at Diosa na alam danon nga na si Moira din pala ang nagputos na looban ang bahay ni Carlos. At dito naman na biglang dumating itong si Carlos at tinanong itong si Giselle na tama bang kanyang narinig na si Moira ang nagutos na nakawan itong si Carlos at saktan si Lynette. At nagulat nga na husto itong si Carlos sa kanyang mga nalaman na nagawa niyang tulungan itong si Moira sa kabila ng nagawa nito sa kanila ni Lynette. At dito nga nalaman ni Lynette ang ginawa ni Moira na siya ang nagbutos na pasukin ang bahay ni Carlos. Kaya nagalit si Lynette at pinagdarasal niya na sana raw ay lahat ng karma na ginawa ni Moira ay babalik sa kanya dahil patong-patong na nga ang kasamaan ni Moira. At dito naman ay hindi makatiis ito si Zoe na sumagot na mami niya pa rin daw ang kanilang pinag-uusapan. At dito rin na sumagot si Lynette na akala ba daw niya kaya siya sumama itong si Zoe sa Japan upang tulungan sila sa paghahanap kay Moira upang mahuli nga ito. At agad naman na tahimik ang lahat. Kaya yan naman ang ating pagkatutupan bukas kung dito nga pa mabibisto itong si Zoe sa kanyang pagsisinungaling na wala nga siyang alam dito sa mga sinasabi ni Lynette at Annalyn. Yan po at marami pong salamat.